Pagkatapos ng pagkabigo sa inasahang rapture noong ika-8 ng Abril, ngayon ay may isang bagong petsang itinakda para sa rapture at ito ay sa ika-23 ng Setyembre 2024 at ito'y nagpapatunay na ang rapture ay pinipilit na isa sa katotohanan pagkatapos ng walang mangyari noong ika-8 ng Abril 2024. Maligayang pagdating kaibigan dito sa BTD Media Ministry kung saan ay ating ibinabalik na si Jesus bilang sentro ng propesya. That say the book of Revelation it's just a book of past and it's not future. A preterist is someone who says, I believe the book of Revelation was finished in 70 AD. The rest of the book is all future, it's not even for us, we don't even read it, it's all for after the rapture. The rest of the book is all future, it's not even for us, we don't even read it. The rest of the book is all future, it's not even for us, we don't even read it, it's all for after the rapture. Mga kaibigan, ang aklat ng Apokalipsis ay hindi nagtuturo ng preterismo o futurism. Ang mga protestanteng reformador ay gumagamit ng historicis na paraan ng interpretasyon. Matapang nilang ipinangangaral na ang antikristo ng propesya ay walang iba kundi ang kapapahan. Isinulat ni Martin Luther noong February 24, 1520, ako ay halos na corner at halos hindi na makapag-alinlangan na ang Papa ay talagang siya ang antikristo. Sinabi rin ni Philip Melanchthon na ang Roman Pontiff kasama ang kanyang buong kaayusan at kaharian ay tunay na antikristo. Si John Calvin, ang dakilang pinuno ng reformasyon sa Geneva, ay nagsabing itinatanggi ko na ang kapapahan ay apostoliko kung saan hindi ko ito nakikita bagkus ay ang isang nakakagimbal na apostasiya kung kaya ay itinatanggi ko siya bilang kahalili ni Kristo kung saan ay galit na inuusig ang ebanghelyo. Si John Knox, ang dakilang pinuno ng reformasyon sa Scotland, siya rin ay naniniwala na ang kapapahan ay ang hinulaang antikristo ni Daniel. Si John Wesley, ang dakilang tagapagtatag ng Methodismo, ay mayroong statement tungkol sa kapapahan. Ay kanya itong idiniin bilang ang tao ng kasalanan. Si John Wycliffe ay nagpahayag na ang kapapahan bilang ang antikristo. At dahil sa kanyang hayagang oposisyon, si Pope Gregory XI ay kinundi na ito bilang isang erehe. Ang mga Protestant reformers ay nagkakaisa sa paniniwala sa historism at itinuturo na ang Papa bilang siya ang antikristo. Kaya kung bakit ang mga Protestante ngayon ay nagtuturo na ang antikristo ay isang individual na taksil sa hinaharap na mamamahala sa ikatlong templo. At saan nagmula ang turo na ito? Ang sagot, ito ay nagmula nang ang simbang Romano-Katoliko ay nagpatawag ng konseho sa lungsod ng Italia na tinawag na Council of Trent. At ang layunin ng konsehong ito ay upang aristuhin ang lumalagong Protestant Reformation. Noong 1534, itinatag ni St. Ignatius of Loyola ang Society of Jesus na kilala rin bilang Jesuits. Bukod sa pagbibigay sa kapapahan ng isang lihim at malakas na pwersa ng pulisya, sinasanay din ng mga Jesuita ang isang piling tao para gawing teolohikong scholar na ang ipinangakong layunin ay upang ibagsak ang Protestantismo. Ang preterism ay nagmula sa isang individual na tinatawag na si Luis de Alcazar na isang Jesuita mula sa Espanya na itinuturo na si Antiochus Epiphanes bilang ang Antikristo. At ang futurism naman ay nagmula sa isa pang scholar ng Jesuita na nagngangalan na si Francisco Rivera. Ang isang scholar ng Romano-Katoliko na pinangalan ng G.H. Hitchcock ay kanyang isinulat ang futuristic na paaralan na itinatag ng Jesuitang si Rivera noong 1591 na naghahanap para sa Antikristong Babylonia at ang muling itinayong templo sa Jerusalem sa pagtatapos ng dispensasyong Kristiyano. Sinabi ng scholar na ito ng Katoliko na ang futuristic na paaralang ito ay itinatag ng Jesuitang si Francisco Rivera noong 1591 na kanyang sinasabi na hinahanap ng sistemang ito ang Antikristo at ang pagbangon muli ng itinayong ikatlong templo. Ang turong ito, ang chart na ito ay isang kontra-interpretasyon ng mga Jesuita na upang alisin ang mga daliri na tumuturo sa kapapahan bilang Antikristo. Test is over.
The protest is over. At dahil sa interpretasyong ito, kaibigan, ang plano ni Satanas ay nagtagumpay. At karamihan sa mga protestante ngayon ay natapos na ang kanilang protesta at yumukod sa kapapahan bilang antikristo at yumakap sa Roma. Hindi mo ba ito naririnig sa mga balita? At ito'y napakalungkot, ngunit totoo. At hindi maikakaila ang pag-iibigan sa pagitan ng Papa at ng mga protestante. Narito din ang Islam at ang Antikristo, ang mga Hindu at ang Antikristo, ang Budismo at ang buong mundo ay namangha sa hayop ayon sa Apokalipsis, Kabanata 13, talatang 3. It's a picture of a woman. I'm going to have to draw a stick figure because I'm not very good at this. Who has all these planets above her. She's got the moon at her feet. And it's talking about something. It says it's a wonder in heaven. Well, there's people on the internet who've gotten these computer programs that show the stars, and they said, well, the only things we know that are in the heaven are the constellations. So they've gone to the constellation Virgo, which kind of looks something like this, and I'm not good again at drawing. And they found that the only time in the history of the world where there's anything in the stars that look like what it's talking about here is September 23rd, 2017, when you have this woman having the moon down here, having those 12 stars around her head, and it looks like that's exactly what the Apostle John saw in this vision. Kailangan pa ba nating hanapin ang konstelasyon ng Virgo para sa interpretasyon ng Apokalipsis 12? Kaibigan, markahan mo ito. Ang Apokalipsis 12 ay walang kinalaman sa mga konstelasyon ng Virgo at sa September 23. Sa isang pangitain, nakita ni Juan ang isang dakilang tanda sa langit na isang bagay na espesyal at kapansin-pansin. Ay ipinakita dito ang salitang Griego na semeion o sign na nagsasaad ng isang simbolikong pagtatanghal ng isang tunay na bagay. Ang sign na ito ay isang babaeng nakasuot ng araw at siya ay nakatayo sa buwan. At mayroong 12 bituin sa kanyang ulo at siya ay nagdadaramdam sa pagpapanganak at sa hirap upang manganak. Ginamit ang salitang babae para sa tanda. Si Juan ay nagpakita na siya ay hindi isang aktwal na babae, ngunit isang simbolo para sa isang espiritual na katotohanan at hindi mga konstelasyon. Dahil ang isang babae sa Biblia, ito ay sumisimbolo bilang bayan ng Diyos. Tapat man ito sa Diyos o tumalikod sa Diyos, na nakasuot ng araw at nakatayo sa buwan. Ang araw ay ang pinagmumulan ng liwanag at ito ay kumakatawan sa Ebanghelyo, Juan Kabanata 8, talatang 12 at Kabanata 12, talatang 46. Ang buwan ay sumasalamin sa liwanag ng araw, kung kaya ang babae na bilang siyang iglesia ay nakatayo sa buwan na sumasalamin sa liwanag ng Ebanghelyo. Ang 12 bituin sa kanyang ulo ay kumakatawan sa 12 angkan ng Israel at gayon din sa 12 apostol at hindi September 23. At sa bahaging ito, ang pangitain ng babae kumakatawan sa lahat ng tipan ng Israel upang dalhin ang Mesiyas sa mundo. When we get into the book of Revelation, we have to talk about the 144,000. And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount of Zion, and with him 144,000, having their father's name written in their foreheads. Now, as you begin to read through here, you find out who these are. In fact, guess who they are? Turn over to Revelation chapter 7. They're Jews. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Of the tribe of Judah, Reuben, Gad, Asher, Nephilim, Manasseh, Simon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, Benjamin. These are your 144,000. Kaya ang mga nagtuturo tungkol sa rapture ay naniniwala na ang 144,000 sa Apokalipsis 7 at Apokalipsis 14 ay literal na mga Hudyo. Totoo ba ito? Absolutely ay hindi. May ilang dahilan kung bakit ang binanggit na tribo sa Apokalipsis 7 ay hindi maaring maging literal na mga tribong Israelita. Ang lumang tipan ay nagpapakita na ang 10 sa 12 tribo ay dinala ng mga Assyrian noong 722 BC.
Ipinaalala ng mga talaan ng kasaysayan na bago pa ang panahon ni Jesus, ang ilan sa 10 tribo ay bumalik sa Samaria pagkatapos makipag-asawa sa mga Assyrian at kanilang mga inapo ay nakilala bilang mga Samaritano. At sila ay kinasusuklaman ng mga Hudyo dahil hindi na sila dalisay na mga Israelita sa dugo o maging sa relihiyon. Sa katunayan, dahil ang 10 tribo ay kumalat na sa mundo at tinanggap ng mga bansa kung saan man sila naroroon. Kaya ngayon ay mahihirapan ng makahanap ng kahit isang tao na purong inapo mula sa tribo ng Diyos na si Aser, Naphtali, Manase o Simeon o mas mababa pa sa 12,000. At ito ay isang malakas na pahiwatig na ang Apokalipsis ay hindi tumutukoy sa literal na 12 tribo ng mga Hudyo sa lumang tipan. Ang 12 tribo ay hindi magkapantay sa bilang ng populasyon. Ang Huda ay napakalaki habang ang Benjamin naman ay napakaliit. Hinati ng Diyos ang lupang pangako ayon sa mga pangangailangan ng mga tribo nito. Ngunit ang 144,000 sa Apokalipsis ay binubuo ng 12,000 mula sa bawat tribo. Ang mga pangako ng Diyos sa literal na Israel ay nalalapat na ngayon sa espiritual na Israel. At kung kayo ay nakakristo, kayo ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa kanya. Galatia Kabanata 3, talatang 29. Ang mga mangangaral tungkol sa rapture ay binibigyang diin ang kahalagahan ng literal na Israel dahil naniniwala sila na muling itatayo ng Israel ang ikatlong templo na maghahatid sa Antikristo. Kaibigan, si Jesus ang katotohanan at nais ng Diyos na sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Juan Kabanata 4, talatang 24. Kaibigan, hindi pa tapos ang protesta. Itaas natin si Jesus bilang sentro ng propesiya na siyang ating tanging pag-asa sa ating mga buhay. Maraming salamat mga mahal kong kaibigan sa muli. Ito si Elder Vincent Nepomuceno para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.